Nagsisimula ang kwento habang ang ating bida, si Alex, ay nangingisda. Nilapitan siya ng isang misteryosong lalaki na nagtanong kung gusto niyang matutong gumamit ng mahika. Agad na nagsimula ang kanilang pagsasanay, at pagkaraan ng ilang panahon, nakita natin na kaya ni Alex na ipatawag ang mahika ng apoy. Gayunpaman, ang paggamit nito bilang isang projectile ay isang hamon pa rin, kaya tinuruan siya ng kanyang guro, si Elias, kung paano mag-focus. Ipinakita ni Elias sa kanya kung ano ang magiging pakiramdam ng pagtama sa kanyang target, at sinabihan din niya itong isipin ang mga kasama niya sa hinaharap. Isang araw, makakaharap ng panganib ang kanyang mga kasama. Kaya, kakailanganin ni Alex na gumamit ng mahika upang iligtas ang kanyang mga minamahal na kaibigan. Perpekto itong gumana dahil desperadong gustong protektahan ni Alex ang mga taong pinapahalagahan niya. Kaya, sinabihan siya ni Elias na gamitin iyon habang humihinga. Sa wakas, pinamulat siya ni Elias ng kanyang mga mata upang bitawan ang pag-atake, at nagawa ni Alex na magpaputok ng 2 bowl ang apoy. Naging sobrang masaya si Alex, at pinuri siya ng kanyang mapagmalaking guro. Sinabi ni Alex na ang spell ngayon ay napakahirap matutunan dahil halos buong araw ang ginugol, ngunit itinuro ni Elias na inaabot ng isang buong buwan para matutunan ng isang normal na tao ang parehong spell. Sabik na matuto si Alex ng isa pang spell, ngunit ayaw ni Elias na labis siyang pagtrabahuhan dahil mababawasan nito ang bisa ng kanilang pagsasanay. Pinapahinga sila ni Elias sa pamamagitan ng pangingisda, ngunit sinabi ni Alex na nakakainis ang pangingisda at ang tanging naiisip niya ay ang pag-aaral ng isa pang spell. Upang patahimikin ang kanyang apprentice, sinabi ni Elias kay Alex na mayroon siyang likas na talento sa pagiging isang salamangkero. Kahit na wala ang kanyang gabay, sigurado si Elias na si Alex ay magiging isang napakahusay na salamangkero. Tulad ng agos ng tubig sa ilog, nais ni Elias na ipaubaya ni Alex ang lahat sa tadhana. Siyempre, ito ang dahilan kung bakit niya siya tinuruan ng mahika. Tila nag-aalangan si Elias na sumagot, at siya ay naligtas nang makahuli siya ng isda. Mahusay na guro ng mahika si Elias, ngunit wala siyang silbi pagdating sa pangingisda, kaya tinulungan siya ni Alex na gamitin ito. Nagtawanan ang mga lalaki pagkatapos noon at tinapos ang kanilang pag-aaral. Kinabukasan, bumalik na sa pagsasanay si Alex. Mas mahirap kaysa dati ang formula ng mahika ngayon, ngunit tiniyak ni Elias sa kanyang estudyante na kaya niya ito. Lumipas ang mga araw at natututo si Alex ng iba't ibang spell araw-araw. Hindi lahat ng ito ay epektibo para sa dalawa, dahil isang araw, nasiyahan ang mga lalaki sa isang labanan na dulot ng mahika. Sa kasamaang palad, ang magagandang araw ay hindi nagtatagal magpakailanman, dahil isang araw, inihayag ni Elias na aalis na siya sa kabisera. Labis ang sama ng loob ni Alex dahil nangangahulugan ito na hindi na sila magkikita muli, at malinaw na nababagabag din si Elias. Hindi pa tapos si Elias sa pagpapayo sa kanyang estudyante, kaya sinabi niya kay Alex na kahit magkaroon pa siya ng pagkakataong maging isang court magician, hindi niya dapat gawin ito. Hindi maintindihan ni Alex kung bakit, ngunit ang pinakagusto niyang malaman ay kung bakit nagpa siya si Elias na turuan siya ng mahika. Nahihirapan si Elias na pigilan ang kanyang emosyon, ngunit nagawa niyang ngumiti habang ipinaliwanag na iyon ay dahil sa ginawang pabor sa kanya ng ina ni Alex. Iyon ay noong nabubuhay pa ito at iyon ang magiging mga huling salita ni Elias sa kanyang batang apprentice habang hindi makapagsalita si Alex. Pagkalipas ng maraming taon, natagpuan natin ang isang nasa hustong gulang na si Alex sa Royal Magic Academy. Siyempre, hindi niya malilimutan ang kanyang dakilang guro, kaya hinanap niya ito at nalaman na si Elias ay nagtapos bilang isang nangungunang estudyante sa kanyang klase. Si Elias ay naging isang court magician, ngunit sa hindi malamang dahilan, siya ay pinatalsik. Napagpasyahan ni Alex na ito ang dahilan kung bakit malungkot si Elias sa halos lahat ng oras. Kaya, nakaisip siya ng isang plano. Ginawa niyang layunin na baguhin ang buong sistema ng Imperial Court. Nangako si Alex na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mabayaran ang pabor ni Elias sa kanya. At upang magawa iyon, nagpa siya siyang maging isang court magician. Pagkalipas ng mga taon, nakita natin na nagawa ni Alex na maging isang court magician, ngunit ngayon ay pinapatalsik siya ni Prinsipe Regulus. Iniisip ni Regulus kung alam ba ni Alex kung ano ang dapat niyang maging papel. Kaya, sumagot si Alex na dapat lang niyang tulungan si Regulus sa pamamagitan ng paggamit ng mahika.
Malinaw na may pinapanto si Regulus habang tinatanong niya si Alex kung nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho sa nakaraang labanan, at walang sagot si Alex. Itinuro ni Regulus na bilang isang matapang na prinsipe, lagi niyang ginagamit ang kanyang espada sa harapang linya, iyon ang kanyang trabaho. Ang kanilang tangke na nagngangalang Johnny ay gumagamit ng kanyang kalasag upang mahigpit na harangan ang mga kalaban. At ang salamangkero na si Lenny ay gumagamit ng mahika ng apoy upang itaboy ang mga halimaw, iyon ang kanilang trabaho. Si Alex, sa kabilang banda, ay maaari lamang gumamit ng support magic tulad ng depensa at pagpapahusay, na ayon kay Regulus ay hindi sapat. Higit pa ang inaasahan sa isang court magician. Kaya, naisip ni Regulus kung si Alex ba ay iisa lamang ang pangalan. Inamin ni Alex na support magic lamang ang kanyang ginagamit sa buong panahon na ito, ngunit ipinaliwanag niya na may mabuting dahilan para doon. Hindi siya pinaniwalaan ni Regulus, kaya hindi niya pinakinggan si Alex at sinabihan lamang siyang aminin na ang support magic lamang ang kanyang espesyalisasyon. Tinawag siya ni Regulus na kaawa-awa dahil sa hindi pag-amin kung gaano siya kaina, at ang iba pang miyembro ng koponan ay nagtutuya din. Itinuro ni Lenny na si Alex ay palaging nagbabala tungkol sa pagpunta ng labis sa piitan, ngunit sa palagay niya ay dapat lamang niyang aminin na natatakot siya. Hindi makapaniwala si Alex sa naririnig niya mula sa kanyang dating grupo, ngunit ipinaliwanag ni Lenny na pinipigilan lang niya ang kanyang dila. Ang hari ang nag-utos na mapasama si Alex sa grupo, ngunit nasa limitasyon na sila. Hindi na sila magpipigil pa, at sawang-sawa na silang linisin ang mga piitan na may mabigat na kakampi tulad ni Alex sa kanilang grupo. Nabalitaan ni Regulus na mahusay si Alex sa Akademya ng Mahika, ngunit malinaw na sa kanya ngayon na hindi kailanman nakakagawa si Alex ng kahit ano nang walang tulong ng iba. Nagmakaawa si Alex na bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag, ngunit napansin ni Regulus na may dala itong punyal. Ikinagalit ito ng prinsipe, kaya kinuha niya ang punyal ni Alex at ipinaalala sa kanya na naglabas siya ng utos na nagsasabing bawal magdala ng armas ang mga karaniwang tao. Naintindihan ni Alex ngunit ipinaliwanag niya na sigurado siyang kakailanganin nila ito sa susunod na palapag ng piitan. Gayunpaman, walang interes si Regulus na makinig, dahil tumatanggi siyang hayaan ang sinuman na kumilos ng mag-isa sa kanyang grupo. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit siya tutol na papasukin ng isang karaniwang tao sa kanyang grupo at pinagsisisihan niya na hindi na niya ito tinutulan noon. Pagkatapos ay pinunit ni Regulus ang robe ng court magician sa likod ni Alex at sinabihan siyang hindi siya karapat-dapat dito. Tapos nang magpaliwanag si Regulus, kaya sinabi na lang niya kay Alex na hindi siya kailangan ng grupong ito. Inutusan niya itong umuwi at naiwan si Alex na gulat na gulat. Nang gabing iyon, masigasig na pinag-aralan ni Alex ang piitan, at nakita natin kung gaano kahusay ang kanyang pag-aaral habang nagbabasa siya ng maraming libro ng sabay-sabay gamit ang mahika. Gumawa si Alex ng detalyadong pagtatasa ng lahat ng panganib sa ika-30 palapag at natukoy na ang grupo ni Regulus ay walang sapat na mahika para umabot sa puntong iyon. Ang kanyang pagtatasa ay batay sa lakas ng mga halimaw, mga panganib sa kapaligiran, at mga rate ng pagkabigo sa kasaysayan. Dahil sa kanilang kasalukuyang komposisyon ng partido, hindi naniniwala si Alex na makakaligtas ang grupo ni Regulus sa ika-30 palapag. Naisip ni Alex na sayang dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong. Ngunit sa huli, hindi niya naitayo ang tiwala sa prinsipe na inaasahan niya. Gayunpaman, bago sumuko, napagpasyahan ni Alex na may isa pang bagay na maaari niyang subukan. Walang pagkakataon na makikinig si Regulus sa kanyang mga babala, kaya nagpasya si Alex na pumunta sa hari. Sa kasamaang palad, si Alex ay pinalaya sa pintuan ng kastilyo dahil tinanggalan siya ng kanyang posisyon bilang court magician. Hindi pinapayagan ang mga ordinaryong tao sa kastilyo nang walang pahintulot, ngunit iginiit ni Alex dahil mayroon siyang mahalagang mensahe. Nang sandaling iyon, tila ipinaalala ni Lenny kay Alex na siya ay tinanggal sa trabaho. Itinuro niya na hindi na siya isang court magician at sa halip ay isa na lamang siyang ordinaryong tao. Maraming kwento si Lenny tungkol sa mga magagandang bagay na nagawa ni Alex sa Magic Academy, kaya nadismaya siya nang malaman niyang mali pala ang mga ito. May chismis pa nga na nagtala si Alex ng record sa pagki-clear ng piitan sa kabisera. Ang pinakamalayo na narating ng sinuman noon ay ang floor 30,
ngunit di umano'y nalampasan ito ni Alex sa pamamagitan ng pag-abot sa level 68. Hindi talaga naniwala si Lenny doon, at ngayon ay iniisip niya na napatunayang tama siya. Pinili ni Alex na huwag pansinin ang mga pang-iinsulto niya habang paalis siya dahil may mahalaga siyang bagay na gustong ibigay sa hari. Ipinaalala niya rito na inutusan siya ng hari na sumali sa grupo ni Regulus, kaya nangangahulugan ito na may tiwala sa kanya ang hari. Ang mensahe ni Alex ay para sa kapakinabangan ni Prinsipe Regulus, at sigurado siyang makikinig ang hari kung matatanggap niya ang mensahe. Bumalik si Lenny para tanggapin ang kanyang sulat, ngunit pinupunit lang niya ito. Tapos na siyang makinig sa karaniwang tao, kaya sinabihan niya ang mga gwardya na paalisin siya. Pagkatapos, naisip ni Alex kung paano 4 na taon na ang nakalipas mula nang siya ay makapagtapos at napagpasyahan na ginawa niya ang kanyang makakaya bilang isang court magician. Gayunpaman, kailangan niyang humingi ng tawad kay Elias, dahil sa huli, hindi niya nabago ang korte ng imperyo. Pagkatapos, isang babae mula sa kanyang nakaraan ang bumati sa kanya, at binati ni Alex ang kanyang dating kaibigan, si Yora. 4 na taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita, ngunit alam pa rin niya na may bumabagabag sa kanya. Humingi ng tawad si Alex sa pagiging napakasama ng loob, at ipinahayag ni Yura kung gaano niya kinasusuklaman ang pagiging nasa kaharian ng Galana. Ito ay dahil dito pa rin sila naniniwala sa lahat ng mga lumang bagay tungkol sa mga maharlika at karaniwang tao, at marami pa ring diskriminasyon dahil dito. Nalungkot si Yura sa nangyari sa kanya, ngunit sinabi niya na medyo natuwa rin siya, at ipinaalala niya sa kanya ang sinabi niya noon sa kanya. Nangako siyang papapasukin niya si Alex sa kanyang grupo balang araw, kaya isiniwalat niya na iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa kabisera, ito na ang kanyang pagkakataon. Kaya, tinanong niya si Alex kung gusto niyang linisin muli ang mga piitan kasama ang kanyang dating grupo. Gusto talaga ni Yora na sumali siya habang ipinaliwanag niya na talagang kakailanganin niya ang kanyang tulong. Natigilan si Alex dahil ibang-iba ito sa kung paano siya tinatrato sa grupo ni Regulus. Si Alex ay isang dating court magician na pinatalsik sa koponan dahil sa pagiging walang silbi, kaya nawalan na siya ng malaking kumpiyansa. Sa kabutihang palad para sa kanya, wala nang pakialam si Yora sa alinman sa mga iyon. Alam niya na si Alex ay higit pa sa iniisip niya sa kanyang sarili ngayon at sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ang iba maliban sa kanya. Ang kanyang mabubuting salita ay talagang nakaantig sa kanya, at isiniwalat ni Yora na nagpasya ang kanyang koponan na susundan nila siya balang araw. Ayaw niya siyang pilitin kung sakaling may iba pa siyang plano, ngunit ang kanyang pagsasalita ay nakagawa na ng malaking epekto sa ating bayani. Pumayag siyang sumama muli sa kanila at tinanggap siya ni Yora pabalik sa kanilang A-rank party. Kalaunan, nanaginip si Alex na naalala kung paano siya binalaan ni Elias laban sa pagiging isang court magician. Inisip ni Yura kung ayos lang ba siya, at sinabi lang ni Alex na tama ang dating guro niya tungkol sa isang bagay. Sa kastilyo, sinabihan si Regulus na umalis si Alex sa kaharian para maging isang adventurer, at kinutya nila ang kanilang dating miyembro ng grupo. Sinasabing si Alex ang pinakamagaling na estudyanteng nakita ng Magic Academy, kaya naging mausisa si Regulus kung gaano talaga siya kahanga-hanga. Matapos siyang makita ng personal, natukoy ni Regulus na isa lamang siyang duwag. Natutuwa lang si Lenny na hindi na sila makikipagtulungan sa walang silbing ordinaryong tao. Ang papalit kay Alex ay ang henyong anak ng isang duke. Ang pangalan niya ay Vugon at mas magiging kapaki-pakinabang siya dahil isa siyang tunay na maharlika. Sa pagbabago, sigurado si Lenny na makaka-clear sila ng high-level na piitan na hindi pa nagagawa noon. Ipinahayag niya na malalaman ng buong mundo ang pangalan ni Regulus, at lahat sila ay tumatawan na parang mga baliw. Bumalik sa ating bayani, nakita natin na nakarating na siya sa lungsod ng piitan na tinatawag na Fizzel. Gustong-gusto ni Yora dito dahil hindi sila dumaranas ng parehong mga problema sa pagtatangi na nararanasan ng kaharian, at ito ang nagsilbing base ng kanilang partido sa loob ng maraming taon. Bago sila makapunta sa isa sa mga piitan, kailangan munang magparehistro si Alex bilang isang adventurer. Madali lang ang pagpaparehistro, ngunit may ibang problema. Sa lungsod ng Fizzel, kailangan ng mga adventurer ng pass upang makadaan sa ika-30 palapag ng anumang piitan. Ang problema doon ay makukuha lamang ng mga adventurer ang pass pagkatapos maging bahagi ng isang guild sa loob ng 2 taon.
Malinaw na hindi kwalipikado si Alex dahil kakarehistro lang niya, kaya kailangan nilang maghintay. Nagpasya silang magpahinga kung saan ipinaliwanag ni Yuri na ang kanilang grupo ay nakarating na sa ika-52 na palapag ng piitan na kanilang pinagtatrabahuhan ngayon. Gusto niyang sumama sa kanila si Alex, ngunit walang paraan para maghintay sila ng buong 2 taon. Nagpasya si Yuri na huwag nang mag-isip kung saan sila hindi maaaring pumunta at nag-focus sa kung saan sila maaaring pumunta. Ipinaalala niya kay Alex na hindi kailangan ng pass para sa mga naunang palapag ng mga piitan, at dapat ay mayroong magandang lugar para sa kanila upang mag-relax. Sila ay mga adventurer naman, at nasa Dungeon City sila kung saan marami silang mga pagpipilian. Ilang sandali pa, nakita natin ang dalawa sa gitna ng labanan sa loob ng ikalawang palapag ng isang piitan. Gumamit si Yuri ng boost spell kay Alex, at nagawa niyang tapusin ang ilan sa mga halimaw na putakti na nakapalibot sa kanila. Bigla, medyo naging hindi komportable si Yuri. Balak niyang maging casual na warm-up ang maikling biyaheng ito, ngunit may mali. Iniisip niya kung niloloko ba siya ng mga mata niya habang dumarami ng husto ang mga putakti, ngunit kinumpirma ni Alex na totoo ang mga ito. Tila balisa rin ang mga putakti, kaya napagpasyahan ni Alex na may nangyari sa kanilang pugad. Gumawa si Yuri ng kalasag para makuha ang atensyon ng mga putakti, ngunit sinabihan siya ni Alex na huwag magmadali. Nagulat siya kay Yuri nang sabihin niyang kaya niya ito. Karaniwan, ang mga halimaw na ito ay hindi magiging problema para kay Alex, ngunit alam niya na hindi pa siya lubos na malakas. Alam niya kung ano ang kaya niya, ngunit may pumipigil sa kanya, kaya sinabihan niya si Alex na iwanan na lang ito sa kanya. Hindi ito magiging madali para sa kanya, ngunit sinabi ni Yuri na ang pagtulong sa kanya habang siya ay nalulungkot ay ginagawa lamang ng isang kasama. Ang mga salita ni Yuri ay tumatak sa kaibuturan ni Alex, at ipinaalala niya sa sarili na hindi na siya isang court magician. Tulad ng itinuro sa kanya, ipinahayag ni Alex na upang mailigtas ang kanyang mahalagang kasama, kailangan niyang gumamit ng mahika. Sinabi ni Alex na isa na siyang adventurer ngayon, kaya hindi na niya kailangang magpigil pa. At sa wakas ay gumamit siya ng attack spell para tapusin ang ilang putakti. Mas marami pang lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay mas may kumpiyansa na si Yuri dahil nasa tabi na niya ang tunay na Alex. Gumawa siya ng harang para magawa niya ang kanyang ginagawa tulad ng dati, at gumamit si Alex ng spell para magpaulan ng mga kulog mula sa langit, na nag-alis sa bawat huling halimaw. Nagdiwang si Yuri, ngunit panandalian lamang ito nang magpakita ang isang higanteng halimaw na uod mula sa lupa. Napagtanto ni Alex na ito ang dahilan kung bakit nagalit ang mga putakti, ngunit wala ng oras para mag-isip. Nasa uod si Yuri, ngunit may plano si Alex. Alam na alam niya kung anong spell ang gagamitin, ngunit ayaw niyang saktan ang kanyang kaibigan. Kaya, ipinaalala niya kay Yuri na siya ang may pinakamahusay na defensive support magic sa akademya. Ang dalawa ay palaging bumubuo ng isang mahusay na koponan. Kaya, alam na alam ni Yuri kung ano ang kanyang pinaplano, at ipinaalala niya sa kanya na siya ang may pinakamalakas na attack magic sa paaralan. Dahil pareho silang nagkakaintindihan, sa wakas ay ginamit ni Alex ang makapangyarihang orasayon. Tinawag niya itong Sacrifice Blaze, at pinakawalan niya ito sa halimaw. Pinanangga ni Yuri ang sarili habang nilalamon ng apoy ni Alex ang halimaw, at ang ating dalawang bayani ay lumabas na matagumpay. Sinabi ni Alex na naniniwala siya kay Yuri mula pa noon, at natutuwa siyang makita na si Alex ang pinakamalakas na salamangkero tulad ng dati. Pagkatapos ay tiningnan natin ang nakaraan upang makita noong sila ay nasa akademya. Ang kanilang grupo ay nakikipaglaban sa isang mabangis na dragon. Ang mga bagay ay nagiging mas malala dahil ang dragon ay nakagamit ng 5 elemental na pag-atake ng paisa-isa, at halos naubusan ng lakas si Yuri matapos na kailangang ipagtanggol laban sa kanilang lahat. Malapit na silang puksain ng halimaw, ngunit dumating si Alex sa tamang oras upang tuluyang puksain ito sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake. Ito ang araw na naabot ni Alex at ng kanyang grupo ang level 68 nanograms Royal Dungeon, na nagpapatunay na totoo ang maalamat na tsismis. Sobrang naging mas masaya ang kanyang grupo, at nanumpa silang magsasama hanggang sa huli. Bumalik sa kasalukuyan, ipinagdiriwang nina Alex at Yuri ang kanilang tagumpay laban sa higanteng halimaw. Isa rin itong salo-salo para kay Alex, ngunit isiniwalat ni Yuri na masama talaga ang loob niya.
Muntik na siyang gawing inihaw na manok dahil sa huling spell ng apoy ni Alex, ngunit itinuro ni Alex na alam niyang magiging maayos din ang kalagayan niya. Inubos ni Yura ang lahat ng kanyang lakas habang sumisigaw at nagrereklamo, kaya kalaunan ay nawalan siya ng malay sa kanyang upuan. Napagtanto ni Alex na hindi pa rin niya mapigilan ang alak, kaya tinakpan niya ito. Nang sandaling iyon, isang misteryosong lalaki ang nagpakita upang pumuri kay Alex sa kanyang kabayanihan. Ang lalaking ito ay naging isang walang galang habang kinukutya ang ating bayani dahil sa pag-arte na parang isang santo, kaya hindi na lang siya pinansin ni Alex. Talagang ikinatuwa ito ng lalaki dahil sa palagay niya ay may ugali si Alex, kaya plano niyang turuan ito ng ilang etiketa sa pamamagitan ng paghampas ng bote ng alak sa ulo ni Alex. Gayunpaman, humanga siya dahil madaling naharang ni Alex ang kanyang atake sa pamamagitan ng pagcast ng spell ng kalasag nang hindi man lang gumagalaw. Natuwa ang lalaki nang sa wakas ay kilalanin siya ni Alex, at nagulat si Alex nang malaman na ng lalaki ang kanyang buong pangalan. Ang pangalan ng lalaking ito ay Leon, at narinig niya na si Alex ay dating isang court magician. Dahil dito, napaisip siya kung ano ang ginagawa ng isang piling tao tulad ni Alex sa gitna ng kawalan na kumikilos bilang isang simpleng adventurer. Nagulat si Alex nang bigyan siya ni Leon ng pass para makababa siya sa ika-30 palapag ng mga piitan. Ngunit may isang kondisyon lamang, gusto muna ni Leon na makita ang mahika ni Alex. Kaya, nagtaka si Alex kung sino ang lalaking ito nang magising si Yura mula sa kanyang lasing na pagtulog at ibunyag na si Leon pala ang guildmaster. Natigilan si Alex na kausap niya ang guildmaster sa buong oras na ito, at sinabihan ni Leon si Alex na sumama sa kanya. Ilang sandali pa, tinanggap ni Leon si Alex sa underground arena ng guild. Kadalasan itong ginagamit para sa pagsubok ng mga grupo na gustong umangat sa ranggo. Kaya napagtanto ni Alex na gustong subukan ni Leon ang kanyang mga kasanayan. Ipinaliwanag ni Leon na may isang panuntunan lamang. Kailangan lang siyang pahangin ni Alex gamit ang kanyang mahika. Itinuro ni Yura na katatapos lang nilang makipaglaban sa isang halimaw, ngunit sinabi ni Alex na ayos lang dahil mayroon pa siyang natitirang mana. Hindi naman ito gaanong kalaki, ngunit ito ang perpektong pagkakataon para maabyutan niya ang iba pa sa kanilang grupo at hindi niya ito palalampasin. Nagpakilala si Leon at napagtanto ni Alex na narinig na niya ang pangalan nito dati. Lumalabas na si Leon ang napakalakas na salamangkero na dating namumuno sa isang sikat na grupo ng S-Rank. Sinabi ni Leon na matagal na raw itong nangyari, kaya walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanilang labanan, at hinayaan niya si Alex na magsimula. Nagsimula si Alex sa isang napakalaking pag-atake ng kulog, ngunit mabilis itong naiwasan ni Leon at gumanti gamit ang isang atake sa tubig na tinatawag na torrent. Halos hindi ito naiwasan ni Alex, ngunit agad niyang nalaman na mas makapangyarihan si Leon pagdating sa mga ranged attack. Sumugod si Alex sa kanya, ngunit natigilan siya nang gumamit si Leon ng isang enchantment spell na tinatawag na Jet Booster. Dahil dito, napakabilis niya, at kahit ang makapangyarihang si Alex ay nahihirapang makasabay sa kanyang mga galaw. Lumipad si Leon sa paligid ng arena para sumuntok ng malakas, at muntik na itong hindi masangga ni Alex. Dahil sa lakas ng suntok, napalipad pa rin siya sa pader, pero hindi pa rin siya tapos. Pinuri niya si Leon sa bilis nito at kinilala na isa talaga siyang S-rank adventurer. Ang unang naisip ni Alex ay kung paano iiwasan ang mga atake ni Leon, ngunit natawa siya nang may napagtanto siya. Matagal ng court magician si Alex kaya't nagkaroon siya ng ilang masasamang gawi. Matagal na siyang nag-iisip na parang court magician, na nangangahulugang nakatuon lamang sa pagiging suporta. Hindi na nakatali si Alex sa mga patakarang iyon, at napagtanto niya na hindi na niya kailangang magpigil. Naintriga si Leon sa revelasyon ni Alex, kaya sabik niya itong sinabihan na gawin ito. Sa sandaling iyon, ginamit ni Alex ang kanyang magic blade spell upang lumikha ng isang energy sword. Ang paggamit ng kalasag at espada bilang isang salamangkero ay kakaiba at hindi pa naririnig, kaya nagtataka si Leon kung ano talaga ang kaya ni Alex. Sumugod si Alex na parang isang mandirigma sa pagkakataong ito, at ang torrent spell ni Leon ay halos hindi sapat upang pigilan siya. Nakipaglaban si Leon sa hindi mabilang na mga labanan laban sa napakaraming kalaban, kaya hindi siya natakot kahit kaunti habang sinasabi niya kay Alex na ang kanyang blade ay hindi makakapantay sa kanyang pinahusay na mga kamao. Hindi walang muwang si Alex,
kaya kinilala niya kung gaano kahirap pigilan si Leon at ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis, pero may plano siya. Muling ginamit ni Leon ang kanyang jet booster, ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Alex. Hinulaan niya kung saan pupunta si Leon at nagpadala ng isang atake ng maaga, na tinutukan ang lugar sa harap ni Leon. Literal na natigilan si Leon nang tumama ang Thunderbolt spell ni Alex, at sinundan niya ito ng isang malakas na atake gamit ang kanyang blade. Humanga si Leon na nagawa ni Alex na malampasan ang kanyang mahika sa napakaikling panahon, at ngayon alam na niya kung bakit siya pinupuri ni Yura. Ngayon lang napagtanto ni Alex na si Yura ang dahilan kung bakit niya nakuha ang pass, ngunit wala ng oras para mag-isip. Lubos na nagbago ang kilos ni Leon, at napaisip siya kung nasisiyahan ba si Alex sa laban gaya niya. Gumamit siya ng isang spell na tinatawag na Dragon, at ito ay nagpatawag ng isang pares ng gauntlet sa kanyang mga kamao. Ito ang paboritong artifact ni Leon, at sinabi niya kay Alex na totoong maglalaban na sila ngayon. Muling isinara ni Leon ang puwang gamit ang jet boost at si Alex ang nabigla sa pagkakataong ito nang durugan ng atake ni Leon ang lupa. Iniisip ni Leon kung susuko na ba si Alex ngayon, ngunit tinawag ito ni Alex na isang kawalang muwang na tanong. Sa halip, ginamit ni Alex ang kanyang atakeng Thunderbolt para direktang tamaan ito, ngunit hindi man lang gumalaw si Leon at wala itong epekto sa kanya. Pagkatapos ay sumugod si Alex para protektahan ang sarili upang ipagtanggol ang sarili laban sa direktang suntok mula kay Leon. At itinuro ni Leon na hindi makakapasa si Alex sa pagsubok sa pamamagitan ng pagtakas. Nagsimulang umilo ang mga gauntlets ni Leon at natakot si Yura nang makitang pinapagana ni Leon ang kanyang espesyal na kakayahan. Mayroon itong kakayahang magpagaling, na nangangahulugang maaaring lumaban si Leon hanggat gusto niya habang nagpapagaling din. Habang tumatagal ang labanan, mas lalala ang magiging kalagayan ni Alex. Kaya, nagpasya si Alex na hindi niya bibigyan si Leon ng pagkakataong gumaling. Hinampes niya si Leon ng sunod-sunod na mga atake para bigyan siya ng matinding pressure, ngunit ipinahayag ni Leon na hindi ito sapat. Iginiit niya na kailangang magsikap pa si Alex or kung hindi ay tuluyan siyang gagaling sa lalong madaling panahon. Ngumisi si Alex, ngunit nakakaramdam siya ng kaunting takot kay Leon, ngunit ito ay lubos na nakakainis sa kanyang kalaban. Gustong-gusto ni Leon na panasan ang ngisi sa mukha ni Alex gamit ang suntok, ngunit mabilis na naiwasan ni Alex ang kanyang atake. Halos hindi pamalya ang kanyang kontra-atake nang maiwasan ni Leon ang kritikal na suntok, at hiniling ni Leon na sumuko na lang siya. Gumamit siya ng brute force para sa mga suntok, ngunit mabilis na iniwasan ito ni Alex. Labis na nadidismaya si Leon ngayon nang sabihin niya kay Alex na bumagsak na lang at ang kanyang susunod na suntok ay nagawang sirain ang nanghihinang kalasag ni Alex. Alam na alam ni Yura kung ano ang iniisip ni Alex at iyon ay ito ang simula na kanyang hinihintay. Hinikayat niya ang ating bayani at sa wakas ay nakatama si Alex ng isang kritikal na atake. Ngunit si Leon ay isang halimaw dahil plano niyang pabagsakin si Alex kasama niya. Kaya't nagpakawala siya ng isang malakas na hampas sa ibabaw ng kanyang ulo. Ginulat ni Alex ang lahat nang maiwasan niya ang atake ng napakabilis at nagpakita ito sa likuran ni Leon. Pangungot siya niyang tinanong si Leon kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagsubok ngayon at naghanda para sa isang mapagpasyang atake. Nabigo ang kanyang pag-atake, ngunit nabali ang kanyang talam. Bumalik ito sa isang simpleng one sa pinakamasamang posibleng sandali at napagtanto ni Alex na naubusan na lang siya ng mana. Ang kanyang malinaw na tagumpay ay nawala sa kanyang mga kamay at bumagsak siya sa lupa na walang natitirang maibibigay. Sinabi ni Yura na nasa limitasyon na siya, ngunit hindi na mahalaga ito kay Alex dahil nakapagdesisyon na siya. Naghanda na siyang sabihin kung ano ito, ngunit may gumambala sa kanya. Nainggit ang lalaking ito nang makitang nagsasaya ang lahat nang wala siya, at nalaman natin na ang pangalan niya ay Ernest. Tinawag ni Ernest si Leon na isang kaawa-awang matandang lalaki dahil ang isang S-rank adventurer na napipilitang gamitin ang kanyang pinakamalakas na pamamaraan ay hindi magandang tingnan. Ayaw itong marinig ni Leon at isiniwalat na malapit na niyang ipasa si Alex dahil tinanggap niya ang lahat ng kanyang pinakamalakas na atake at nakatayo pa rin. Wala na siyang dapat ireklamo ngayon, kaya idineklara ni Leon na maaaring makuha ni Alex ang pass. Lumapit si Ernest sa kanyang dating kaibigan at idineklara na nanalo siya sa baliw na sugal na ito na kanyang ginawa.
Sa pagbabalik tanaw, makikita kung kailan dumalo ang mga estudyante mula sa klase ni Alex sa akademya sa kanilang graduation. Lahat sila ay nadismaya nang makitang walang sino man mula sa grupo ni Alex ang dumating dahil mataas ang kanilang inaasahan sa kanila. Siya at ang kanyang grupo ay pumunta sa maharlikang piitan sa huling sandali at hindi na sila nakabalik sa oras para sa graduation. Lahat sila ay sigurado na may nangyaring masama, ngunit ang ilan sa mga estudyante ay walang pakikiramay sa kanila. Sinabi nila na kawalang ingat para kay Alex at sa kanyang grupo na subukang magtakda ng bagong record ng mga palapag na nuclear, gaano man sila kagaling. Ang maharlikang piitan ay isang lubhang mapanganib na lugar, at ang record na iyon ay hindi pa nababasag sa loob ng mahigit 100 taon. Siyempre, natigilan ang lahat nang dumating ang grupo ni Alex matapos makarating sa ika-68 na palapag ng piitan. Iyon ay 31 palapag na lagpas sa lumang record, at ang pinakanakakagulat ay naklear pa nila ang palapag kung nasaan ang Hydra Boss. Pagkatapos ay iginawad ng punong guro ng paaralan sa kanilang apat ang kanilang mga diploma. Pang-apat sa buong klase ay si Ernest, pangatlo ay ang miyembro na nagngangalang Katja, pangalawa ay si Yora, at si Alex ang valedictorian ng klase. Nagpasalamat silang lahat kay Headmaster Rose, ngunit mabilis niya silang itinuwid at ipinaalala sa kanila na ang pangalan niya ay Rosa. Ang grupong ito ay umalis upang magdiwang. Sa kanilang paglalakbay, gayunpaman, inihayag ni Alex sa kanyang grupo na nagpasya siyang maging isang court magician. Inamin niya na tutol ang kanyang ama dito, ngunit ipinaliwanag niya na mayroon siyang magandang dahilan. Nagulat ang kanyang mga kaibigan, ngunit may kutob si Katja kung bakit niya ito ginagawa at kinilala na ang mga court magician ay binabayaran ng napakalaki. Kinumpirma ni Alex ang kanyang hinala sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na gusto niyang kumita ng pera para sa wakas ay mamuhay ng relax ang kanyang ama. Mag-isang pinalaki si Alex ng kanyang ama matapos masawi ang ina ni Alex, kaya iyon ang pinakamaliit na magagawa niya. Bukod doon, naisip ni Alex kung paano niya gustong baguhin ang sistema bilang parangal sa kanyang dating tagapagturo. Gayunpaman, hindi alam ni Alex kung gaano nakakadismaya ang balitang ito sa kanyang mga kaibigan. Plano nilang lahat na maging mga adventurer ng magkasama, ngunit sa kasamaang palad, kabaligtaran iyon ng pagtanggap ng matatag na kita. Si Ernest ang pinaka-nadismaya sa lahat ng itinuro niya na kung sasali si Alex sa kanila, sila sana ang magiging nangungunang grupo na binubuo ng apat na pinakadakilang henyo na nakita ng akademya. Tinukso siya ni Katja dahil sa pagtawag sa kanyang sarili na isang henyo, ngunit ipinaalala sa kanya na magiging valedictorian sana siya kung magtatapos siya sa ibang taon. Ang kanilang palakaibigang pagtatalo ay nagpangiti kay Alex, ngunit may mahalagang mensahe si Yora para sa kanya. Sinabi niya na kahit maaaring magkaiba ang kanilang landas sa ngayon, sa kalaunan ay darating siya at ang iba pa upang kunin si Alex. Nagkaroon sila ng isang madamdaming sandali, at ipinaalala ni Yora sa kanya na maaari siyang pumunta sa kanila kung sakaling magkaroon siya ng problema. Sinabi ni Alex na hindi niya alam kung kailan ito mangyayari, ngunit kapag dumating ang oras, makikipag-party siya muli sa kanila. Ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila ng ilang sandali, kaya nangako silang lahat na magkikita sa lalong madaling panahon. Bumalik sa kasalukuyan, gumaling si Alex matapos gamitin ang lahat ng kanyang mana noong pagsubok. Nabalitaan ni Ernest na maraming nangyari kay Alex sa korte, at kinumpirma ni Yora na mahaba ang kwento. Alam na alam ni Leon kung gaano ka mapagmataas ang mga tao sa kabisera, at itinuro ni Ernest na sinasabi ng lahat ng tao roon na ang mga ordinaryong tao ay hindi nabibilang sa korte. Para sa kanila, ang lahi at titulo lamang ng isang tao ang mahalaga. Mababaliw si Ernest kung kailangan niyang manatili doon kahit isang araw lang, kaya naman nakakagulat para sa kanya na natiis ito ni Alex sa loob ng 4 na taon. Medyo sumang-ayon si Yora para sa gusto ni Ernest, kaya nagsimula silang magtalo. Sakto naman, dumating ang receptionist ng guild na nagngangalang Niza upang sabihin sa guildmaster na may mahalagang nangyayari. Panahon na para bumalik si Leon sa kanyang tunay na trabaho, kaya kinaladkad niya si Niza kasama niya at sinabihan ang iba na huwag hawakan ang kahit anong alak niya. Agad na hindi pinansin ni Ernest ang kanyang utos at dumiretso siya sa cabinet ng alak at sinabi kay Yora na handa na siyang marinig ang mahabang kwento ni Alex. Pagkalipas ng ilang oras, nagalit si Ernest matapos malaman na kinailangang bantayan ni Alex ang prinsipe habang nasa grupo nito.
Nangangahulugan ito na hindi maaaring magdala ng espada si Alex at kinailangan niyang buhatin ang kanilang mga bag habang inaayos ang kanilang imbentaryo. Ang pinakamalala pa rito, hindi makapag-cast ng anumang spell si Alex para mapansin siya. Ibinahagi ni Yora ang kanyang galit dahil alam nilang pareho na gusto lang siyang tretuhin ng dating grupo ni Alex na parang basura. Para mas lumala pa ang sitwasyon, ipinaliwanag ni Yora na hindi nila pinahahalagahan si Alex at tinawag nilang walang silbi ang kanyang support magic. Nagulat si Ernest nang marinig na kaya pa nga ni Alex na gumamit ng support magic dahil hindi na ito bumalik sa paaralan. Ipinaalala ni Yora sa kanya na ang support ay trabaho niya noong nasa akademya pa, kaya hindi na kailangang alalahanin ni Alex ito. Nangangahulugan ito na natutunan ni Alex ang lahat ng kanyang support magic mula sa simula pagkatapos nilang maghiwalay. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay dahil walang kakayahan si Alex sa support magic, ngunit ngayon kahit ang kanyang defense magic ay umaabot na sa kahangahangang antas. Patuloy na namumuo ang galit sa loob ni Ernest habang iniisip niya si Alex na kailangang bantayan ang prinsipe nang hindi ginagamit ang kanyang espada or kahit ang kanyang pinakamahusay na mahika. Higit pa rito, malamig siyang pinalayas ng prinsipe at sinabing hindi nila siya kailangan. Sumabog ang galit ni Ernest dahil sa pang-aabuso sa kanyang kaibigan at dinurog niya ang isang bote dahil sa matinding galit. Nang sandaling iyon, nagising si Alex at nagtaka kung bakit nag-iingay si Ernest, at sumagot si Ernest na inaayos lang niya ang ilang problema niya. Natuwa si Yora na ibunyag na nakapasa si Alex sa pagsusulit, kaya maaari na silang lahat na magkasama sa mas mababang palapag ng piitan na pinagtatrabahuhan ng kanilang grupo. Ngunit sumabad si Ernest, at ipinaliwanag na mayroon silang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Siyempre, nalito sina Yora at Alex. Kaya, ipinahayag ng baliw na si Ernest na oras na para sa paghihiganti. Ang plano niya ay para sugurin nila ang korte ng Galana at tapusin ang buhay ng prinsipe. Inamin ni Alex na nalungkot siya sa kung paano natapos ang mga bagay-bagay, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya kasing lungkot ng tila baliw na si Ernest. Nagpumilit pa rin si Ernest habang ipinapaalala niya kay Alex na hindi ito ang uri ng bagay na dapat tanggapin ng isang tao habang nakahiga. Pinakalma ni Alex ang kanyang dating kaibigan at ipinaliwanag na ang kanyang solusyon ay hindi kung paano gumagana ang mundo. Bawal ang pakikipaglaban sa ibang partido at may mga seryosong kahihinatnan. Hindi rin pumapayag si Yora sa ginawa nila kay Alex, ngunit kinikilala niya na wala naman talaga silang magagawa. Ayaw ni Alex na magalit sila, kaya ipinaalala niya sa kanila na magkakasama na sila ngayon at iyon lang ang mahalaga. Sa halip na mag-alala tungkol sa nakaraan, magsasaya na lang sila hanggat maaari sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ni Alex na ang pagiging masaya lang niya ay sapat na para makaganti siya sa prinsipe. Lubos na sumasang-ayon si Ernest dito habang isa na namang pagbabago ang pumasok sa kanyang isipan. Nasa sabik niyang napagtanto na kailangan lang nilang maging pinakamalakas na adventurer sa buong mundo. Malalaman ng lahat ang kanilang mga pangalan at sigurado si Ernest na pagsisisihan ng sinumang nagtaksil kay Alex ang kanilang desisyon. Itinuro rin ng napakamapagkumbabang si Ernest na kapag ang bansa ay nasa problema at nangangailangan ng tulong, wala silang magagawa kundi ang gumapang papunta sa kanila. Napupuno ng mga pantasya ang kanyang ulo at naiisip pa niya ang mga taong tinatawag siyang Ernest the Great kapag nagmamakaawa sa kanya. Iniisip ni Ernest kung ano ang iniisip ni Alex tungkol sa kanyang ideya, ngunit hindi na niya hinintay ang kanyang sagot dahil sigurado siyang nasa sabik na si Alex na magsimula. Mas pinalawak pa niya ang kanyang imahinasyon habang sinasabing tatanggi muna silang tulungan ang prinsipe. Kapag nagpakumbaba na sila, saka lamang nila matatanggap ang kapangyarihan ng kanilang partido. Sa totoo lang, gusto ni Alex ang ideya na maging pinakamalakas na partido sa mundo dahil mas mainam ito kaysa sa pagiging bantay lamang ng prinsipe. Tuwang-tuwa silang dalawa at ipinahayag nila na ito na ang kanilang layunin mula ngayon. Sa ibang lugar, nakita natin na isang babae ang nagtamo ng malubhang pinsala at dumating si Leon upang makipag-usap sa kanya. Ang babae ay mula sa isang S-rank na grupo, ngunit may isang bagay na nagbigay sa kanila ng maraming problema. Ang problema para sa isang S-rank na grupo ay nangangahulugan ng isang problema para sa buong guild. Kaya, hiniling ni Leon sa babaeng ito na nagngangalang Krista na sabihin sa kanya ang nangyari. Ang bagay na ito ay mas malala kaysa sa inaakala ng sinuman,
kaya sinabi niya lang kay Leon na kailangan nila ng tulong, at kailangan nilang tipunin agad ang ilang tao. Tinipon ni Leon ang isang silid na puno ng mga adventurer, kabilang ang ating mga bayani, at ipinaalam niya sa kanila ang sitwasyon. Hindi gaanong marami ang mga adventurer dahil sa maikling panahon, ngunit wala silang pagpipilian. Inihayag ni Leon na nagtitipon siya ng isang grupo upang iligtas ang grupo ni Kristen na tinatawag na Rekroma. Nasa ika-64 na palapag sila ng isang piitan at ito ay tinatawag na tank killer level. Bumalik tayo kay Alex, nakita natin na nagpapagaling pa siya nang mabigla siyang makitang dumating na si Katja. Pareho silang nagtataka kung kumusta na ang isa't isa, at ipinapalagay ni Katja na hindi maganda ang takbo ng ating bayani batay sa hitsura niya. Nagtataka si Katja kung bakit hindi siya pumunta sa pulong. Kaya, itinuro ni Alex na hiniling ni Leon na dumalo ang mga A-rank adventurer ng lungsod. Itinuturing pa rin ni Alex ang kanyang sarili na isang tagalabas, kaya ayaw niyang sumingit. Pagkatapos, nakakagulat na pinagaling ni Katja ang lahat ng sugat niya at agad na nag-usap. Ipinaliwanag niya na hindi na niya ito tatanungin tungkol sa kung nasaan siya or kung ano ang ginagawa niya, ngunit kung sakaling may sakit siya, kailangan niyang sabihin sa kanya. Ang mahika sa pagpapagaling ang kanyang espesyalidad, at lagi niyang gustong siguraduhin na nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga kaibigan. Kasama rito ang emosyonal na kalagayan, kaya nagbukas ng loob si Alex sa kanya. Isiniwalat niya na hindi niya inalis ang mga nakasanayan niya habang nasa korte. Pinipigilan pa rin niya ang sarili at natatakot pa rin siya. Pinaamin siya ni Katja na talagang mahirap para sa kanya ang mga bagay-bagay dahil sa kung paano siya tinatrato ng mga maharlika, at nagpasalamat siya rito sa pagpapahintulot sa kanya na ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Biglang pumasok si Ernest at sinabi kay Alex na oras na para sa isang kahangahangang pakikipagsapalaran. Personal silang nirecruit para sa misyon ng pagsajib at ito na ang perpektong pagkakataon para simulan ang kanilang paghahanap ng pinakamalakas na grupo. Ipinaliwanag ni Yuri na ang antas ng tank killer ay nasa piitan na kanilang i-clear. Imposibleng gumamit ng healing magic doon, kaya nagulat si Alex na hindi tutol si Katja sa pagpunta nila doon. Galit na itinuro ni Katja na tutol siya rito, ngunit isang talunan na miyembro ng kanilang koponan ang nagpawalang bisa sa kanya sa kanyang kakilakilabot na desisyon. Nagtalo ang dalawa kung sino ang tunay na talunan, ngunit may mas mahahalagang bagay na dapat pag-usapan. Ang grupong tinatawag na Rekroma ay nakikipaglaban sa floor boss sa tank clear floor at muntik ng malipol. Pinabalik nila si Kristen ng mag-isa para humingi ng tulong, kaya doon na sila papasok. Inihayag ni Yuri na ang floor boss ay may ilang mga katangian, kaya kailangan nilang umasa kay Alex dahil siya ang perpektong kalaban dito. Sa huli, sinabi ni Yuri na nasa kanya kung tatanggapin nila ang misyon at tatanggo sa floor 64. Tiyak na siya ang magiging pinakamahirap na kalaban sa floor boss, ngunit sinabi ni Alex na hindi naman ito malaking bagay. Lubos na siyang nakabawi salamat kay Katja, at ang tanging kinatatakutan niya ay baka medyo wala na siyang practice pagdating sa pakikipaglaban sa buong potensyal niya. Handa na silang umalis, kaya iginiit ni Ernest na bilisan nila para matalo nila ang iba pa roon. Pupunta rin ang Guildmaster sa dungeon kasama ang kanyang grupo, ngunit gusto ni Ernest ang lahat ng karangalan. Hindi gusto ni Katja na parang magkakaroon lang ng karagdagang grupo kumpara sa kay Leon, ngunit wala itong pakialam kay Alex. Iniisip ni Ernest na dapat silang magalit dahil sa pagiging side party, ngunit hindi na naman ito pinansin ni Alex. Sa katunayan, alam niya na kadalasan ay isa lamang siyang ekstrang hindi kinakailangang piraso. Nakikita ni Ernest na natigil pa rin siya sa masamang pag-iisip na ito dahil sa pagiging nasa korte, kaya ipinaalala niya kay Alex na wala ng ibang tao sa mundong ito na maaaring pumalit sa kanya. Si Alex lang ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kanilang grupo, at itinuro niya na ang pinakamalakas na grupo ay nangangailangan ng pinakamalakas na salamangkero. Dagdag pa ni Yuri sa pamamagitan ng pagbubunyag na sinabi ni Leon na ang kanilang grupo ay maaari lamang pumunta sa misyon kung sasali sa kanila si Alex. Malinaw na interesado ang Guildmaster sa kanyang mga kakayahan, at nagbibigay ito ng higit na kumpiyansa kay Alex. Sinabi ni Ernest na irerehistro niya sila ngayon dahil opisyal nang magkakasama muli ang kanilang grupo. Nakarating sila sa piitan at ipinahayag ni Ernest na oras na para bumalik sa tamang landas ang maalamat na si Alex.
Humingi ng paumanhin si Alex sa paghihintay sa kanyang mga dating kaibigan, ngunit tumugon sila sa pagsasabing naghintay sila dahil gusto nila. Hindi na sila natigil sa isang maliit na paaralan, at mayroon na silang buong mundo na maaaring tuklasin. Tiniyak sa kanila ni Ernest na malalampasan nila ang anumang hamon na kanilang haharapin, at sa lalong madaling panahon ay malalaman ng buong mundo ang kanilang mga pangalan. Handa na ang grupo ni Alex na pumasok sa piitan, at ipinaalala sa kanila ni Yoria na ang kanilang layunin ay iligtas ang grupo na Rekroma. Nasa ika-64 na palapag sila, nakilala rin bilang antas ng tank killer, at hindi gumagana ang mahika ng pagpapagaling doon. Ang pagtatangkang makarating sa ika-64 na palapag sa normal na paraan ay magiging napakatagal. Ngunit sa kabutihang palad, mayroong isang mahiwagang item na lumulutas nito. Ito ay isang orb na nagbibigay daan sa mga adventurer na maiwasan ang mga laban sa boss hanggang sa kung saan ibinagsak ang orb. Ito ay isang item na talagang kailangan para sa mga taong gustong maabot ang pinakamalalim na antas ng isang piitan dahil hindi na nila kailangang i-clear ang mga palapag na kanilang na-clear na. Ang orb na personal na nakuha ng ating mga bayani ay makakapag-clear lamang ng daan pababa sa ika-52 na palapag, ngunit sa kabutihang palad ay ibinigay sa kanila ni Krista ang sa kanya. Ito ay magiging isang shortcut diretso sa ika-64 na palapag. Kaya, nagtataka si Alex kung bakit sila bibigyan ng napakahalagang bagay ng Guildmaster. Ipinaliwanag ni Yoria na ito ay dahil mayroon ang Guildmaster ng sarili niyang ganito, at ipinaalala sa kanila ni Katja na sila ang B-team sa misyong ito. Ang boss sa floor 64 ay isang undead, kaya sinabi ni Yoria na kailangan nilang umasa kay Alex para labanan ito. Hindi epektibo ang mga pisikal na atake laban dito, kaya ang mahika ni Alex ang gagawa ng halos lahat ng trabaho. Gusto ng iba na makatipid siya ng enerhiya hanggang sa harapin nila ang boss, ngunit ayaw ni Alex na ipagawa sa kanyang mga kaibigan ang lahat ng trabaho. Ipinangako sa kanya ni Ernest na hindi ito magiging problema, at ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay siguraduhin na hindi mauubusan ng mana si Alex kapag pinakakailangan nila siya. Dagdag pa ni Katja na maraming halimaw ang nakakalat at sobrang magiging abala sa pagharap dito. Kilala ang panganib ng piitan na ito, kaya halos diretso na sila sa impyerno. Para bang hindi pa sapat na babala iyon, ipinaalala ni Katja sa kanya na ang grupo na muntik ng malipol, ang kailangan nilang iligtas, ay puno ng mga S-rank adventurer. Gayunpaman, hindi natatakot ang ating mga bayani, dahil ito ang perpektong paraan upang simulan ang kanilang paglalakbay upang maging pinakamalakas na grupo, at ginamit ni Yoria ang orb upang dalhin sila sa loob. Sa palapag na 64, agad silang sinalubong ng ilang mga halimaw na kalansay. Hindi nag-aksaya ng oras si Ernest habang dinudurog niya ang marami sa kanila, at iniisip niya kung ito lang ba talaga ang maya-alok ng palapag na 64. Sumugod ang baliw na mandirigmang ito upang labanan ang hukbo, at hindi niya pinansin ang pakiusap ni Yoria na hintayin niya itong gamitin ang kanyang support magic sa kanya. Nagulat si Alex nang mapagtanto niya na si Ernest ay may isang artifact na ginagamit niya sa pakikipaglaban. Ang kanyang sandata ay tinatawag na Elmireta, ang itim na sibat na tumutusok at nananakit. Ito ay napakatalas at halos imposibleng mabasag. Sinabi ni Katja na ito ay isang sandata na ginawa lamang para sa brute force, ngunit sinabi ni Alex na angkop ito kay Ernest. Nadadala si Ernest sa kagalakan habang nakikipaglaban siya sa buong hukbo, at nadismaya si Alex dahil wala nang magagawa ang iba pa sa kanila. Sinubukan ni Alex na mag-alok ng tulong, ngunit nais ni Ernest na iwan niya sa kanya ang mga mahihinang ito. Pagkatapos, may naramdaman si Alex, ngunit ang kanyang pag-atake na parang kidlat ay walang tinamaan. Ipinapalagay ni Alex na guni-guni lamang niya ito, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may kung ano roon. Sa mas malapitang pagtingin, natuklasan na isang halos hindi nakikitang halimaw ang sumusunod sa kanila. Tinamaan ito ni Alex gamit ang kanyang mahiwagang espada, at napilitan ang nilalang na magpakita. Isa itong Grim Reaper, at pinuri ni Ernest si Alex dahil hindi nawala ang kanyang lakas kahit na matapos ang lahat ng mga taon ng pagsupil sa kanyang tunay na kapangyarihan. Muntik nang hatiin si Alex sa gitna ng nakakatakot na karit ng Reaper, ngunit nagawa niyang harangan ang atake. Sumigaw si Alex kay Ernest nang mapagtanto niyang alam ni Ernest na may isang hindi nakikitang nilalang sa likod nila.
Inamin ni Ernest na alam niya ito ngunit sinabing wala siyang ginawa dahil hindi niya alam kung paano labanan ang mga ganoong uri ng halimaw. Gayunpaman, walang kahit isang pagdududa sa kanyang isipan na kayang ipagtanggol ni Alex ang kanyang sarili laban dito. Dagdag pa ni Ernest na sila ang perpektong duo para sa sitwasyong ito. Si Ernest ay perpektong angkop para sa malupit na paglusot sa isang hukbo ng mga kalansay, at ang mahika ni Alex ang dahilan kung bakit siya ang perpektong kalaban para sa Invisible Reaper. Medyo naiinis si Alex dahil walang sinasabi si Ernest, ngunit ang tiwala ni Ernest sa kanya ay isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. 4 na taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng inaasahan at tiwala ang sinuman sa kanya. Hindi pa rin ito nabibigyang katwiran ang ginawa ni Ernest, kaya ibinuhos ni Alex ang kanyang galit sa Reaper at binura ito. Di nagtagal ay napagtanto niya na alam din ng mga babae na naroon ang Reaper, ngunit sinabi nila na lahat ng iyon ay ideya ni Ernest. Nagpasya si Alex na aayusin niya ang mga bagay-bagay sa kanyang dating kaibigan kapag nakalabas na sila ng piitan, ngunit itinuro ni Ernest na kailangan muna nilang makalabas ng buhay. Hindi nagtagal ay naging mas mahirap ang mga bagay kaysa sa inaasahan nila habang patuloy na dumarating ang walang katapusang alon ng mga kalansay. Masaya si Ernest tungkol dito, gayunpaman, ito ang uri ng bagay na nagpapahalaga sa mga piitan. Mabilis na ipinaalala sa kanya ni Yore na hindi sila narito para manakop, narito sila para sumagip, ngunit itinuro niya na walang paraan para malusutan ang kanyang makapal na bungo. Ipinaliwanag ni Ernest na hindi niya kailangang maging isang henyo para durugan ang mga kalansay. Ipinahayag niya na kaya niyang harapin ang buong hukbo ng mag-isa, ngunit tapos na si Alex sa pag-upo at paghihintay. Sumugod silang dalawa papasok, at gumamit si Yore ng reinforcement magic sa kanila. Tinamaan ng dalawang may lakas ang mga halimaw, at nagpaputok si Katya ng palaso para tulungan si Ernest. Ginawa ni Yora ang lahat para makatulong sa pamamagitan ng ilang mga ataking malapitan, ngunit mas lumakas ang loob ni Alex, at nagpasya siyang lipulin ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay. Inutusan niya ang lahat na sumunod sa kanya, at ginamit niya ang kanyang makapangyarihang spell na parang kulog. Bumuhos ang mga kulog sa lahat ng kalansay, at sa wakas ay nalinis ang silid. Nagtagumpay sila, ngunit may bumabagabag kay Ernest. Napansin niya na ginagamit lang ni Alex ang kanyang spell na Thunderbolt, hindi lang sa piitan na ito. Gumamit lang din si Alex ng Thunderbolt noong nilabanan niya si Leon. Naalala ni Ernest na maraming spell si Alex noon, kaya nagtataka siya kung bakit nililimitahan ni Alex ang kanyang sarili. Hindi man lang napansin ni Alex hanggang ngayon, pero may kinalaman ito sa ugali na natutunan niya noong nasa grupo pa siya ng prinsipe. Hindi kailanman ginasto ng prinsipe na gumamit si Alex ng mahika dahil magmumukha siyang mahina, ngunit lagi niyang inilalagay ang sarili sa panganib laban sa mas malalakas na kalaban. Nagpasya si Alex na laging maghanda ng mahika kung sakaling kailanganin niyang iligtas ang prinsipe, at ang kanyang Thunderbolt spell ay palaging ang pinakamabilis na ma-activate. Hindi ipinaliwanag ni Alex ang lahat at sinabi lang sa iba na ginagamit niya lang ito dahil maaari itong gamitin agad. Napansin ni Ernest na may itinatago si Alex, ngunit nagkunwari si Alex na hindi niya alam ang sinasabi ng lalaki na ito. Nagsimula silang magtalo na parang mga dating magkaibigan, ngunit naputol ang kanilang usapan nang yumanig ang lupa. Narating na nila ang pinakamalalim na bahagi ng palapag na ito, at natakot si Yore sa nakakatakot na tunog ng pagkawasak na nasa unahan nila. Malinaw na nasa susunod na lugar ang floor boss, ngunit hindi na maaaring mas maging masaya pa si Ernest. Inutusan niya si Yore na gawin ang lagi nilang ginagawa, kaya binigyan niya ito ng spell boost. Sinabihan niya si Yore na huwag masyadong mabalisa, at umalis si Ernest. Napansin ni Alex na mas mabilis si Ernest kaysa sa kanila kahit na lahat sila ay nakaboost, kaya ipinaliwanag ni Yore na wala silang pagkakataong makahabol sa kanya. Kapag gustong tumakas ni Ernest, palaging mabilis si Ernest. Kaya kinikilala ni Alex ang mahika ni Yore para sa tunay na pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan. Sinabi niya na kaya nga si Yore ang kanilang pinuno, ngunit namula siya dahil dito, at sinabi niya na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Sa kalaunan, naabutan nila si Ernest, ngunit nakita ni Alex na may isang lalaking tumatakbo para sa kanyang buhay. Desperadong sumigaw ang lalaki para humingi ng tulong habang hinahabol siya ng floor boss, at itinuro niya na nakikita niya si Ernest na nakatayo lang doon.
Sinabi ni Yore na mukhang galit na galit ang halimaw, at ang kawawang lalaki ay takot na takot dahil akala niya ay kakainin siya. Si Ernest ay casual na nanonood, ngunit itinuro ng lalaki na pinapunta sila ni Kriste para tumulong. Nagmakaawa siya at nagsusumamo na may gumawa ng isang bagay, ngunit mahinahong sinabi ni Ernest na mukhang maayos naman ang lalaki sa kanya. Hindi talaga maintindihan ni Alex ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Ernest na ang lalaking nagpagulo sa halimaw doon ay nagngangalang Lucky. Isa siyang kilalang tusong support mage at malawakang itinuturing na pinakamasamang basura sa grupo ng mga rekroma. Binalaan ni Lucky si Ernest na pagbabayaran niya ito dahil kahit dito matapos ang buhay niya, guguluhin niya si Ernest bilang isang multo. Nangako siyang bumubulong ng mga kakilakilabot na sumpa sa kanyang tainga gabi-gabi at gagawa ng mga nakakatakot na ingay kapag hindi niya inaasahan. Sa kasamaang palad, maaaring dumating ang kanyang katapusan ng mas maaga kaysa sa inaasahan habang siya ay nadapa at natamba sa lupa. Handa na si Alex na iligtas siya, ngunit pinigilan siya ni Katja at ipinaliwanag na maayos naman si Lucky. Maaaring mukhang napakasama nito, ngunit ganito talaga kung paano lumaban si Lucky. Nang sandaling iyon, habang papalapit ang halimaw, napangisi si Lucky. Ang floor boss ay pumasok sa kanyang mahiwagang bitag, at isang sinag ng apoy ang tumagos sa halimaw. Humanga si Alex sa mga kakayahan ni Lucky, at labag sa loob na inamin ni Katja na ang lalaki ay isang maingat na estratista. Mas marami pang bitag ni Lucky ang natisod sa halimaw, at ang mga pag-atakeng lumalabas mula sa mga ito ay nagdulot ng malaking pinsala. Mabilis na napuno ng yabang si Lucky nang lumingon siya upang kotsain ang halimaw. Tinawag niya itong walang isip dahil hindi siya makapaniwala na inakala talaga nitong natisod siya. Mas tumindi ang kanyang panunuya habang tumatawa siya mismo sa harap ng halimaw, ngunit malapit na itong mag-backfire. Level boss pa rin ito, at makikita ito kapag naghahanda ng pag-atake ang halimaw. Nagsimulang magiba ang hangin sa paligid ni Lucky dahil sa lakas na dulot ng paghahanda ng halimaw. Ngayon lang napagtanto ni Lucky kung gaano kalaking panganib ang kanyang kinalalagyan, ngunit huli na ang lahat. Binitawan ng halimaw ang pag-atake, sinira ang lahat ng nakikita, ngunit nagulat si Lucky nang malaman niyang buhay pa rin siya. Iniligtas lang siya ni Ernest, at sinabi niya kay Lucky na napakaswerte niya. Sinubukan ni Ernest na sabihin sa iba na iwan na lang si Lucky nang mag-isa ng ilang sandali, ngunit sumugod si Alex upang iligtas siya. Sumunod ang iba, at iyon lang ang dahilan kung bakit buhay si Lucky ngayon. Nakaharap na ngayon ang tatlo sa floor boss, at inanunsyo ni Alex na oras na para magsimula ang laban. Agad silang inatake ng halimaw, ngunit hinaranggan ito ni Yore gamit ang kanyang kalasag. Handa nang umatake si Alex, ngunit lumingon ang halimaw at tumakbo sa kabilang direksyon. Akala ng mga babae ay tumatakas ito, ngunit napansin ni Alex na hinahabol pala nito si Lucky. Nagdiwang si Yore nang makatama si Alex ng isang thunderbolt attack, ngunit alam ni Alex na hindi pa ito sapat. Matigas ang balat ng halimaw, at kakailanganin ng isang napakalakas na atake para makalusot. Malapit nang mahuli ng floor boss ang mga lalaki, kaya walang nagawa si Ernest kundi lumingon at tumakbo sa kabilang direksyon. Gumana ito sandali dahil nagawa ni Ernest na magmanyobra sa ilalim ng halimaw, ngunit tinawag siya ni Katja na isang baliw na talunan. Itinuro niya na ibinabalik lang nito ang halimaw sa kanila, ngunit may ideya si Ernest. Sinabihan niya si Katja na humabol, at inihagis niya si Lucky sa kanya. Nasalo siya ni Katja gamit ang buong katawan niya, at inutusan siya ni Yore na dalhin si Lucky sa mas mataas na lugar. Ngayong malaya na ang mga kamay ni Ernest, handa na siyang harapin ang halimaw. Gustong-gusto ni Katja na maglakad ng mag-isa si Lucky, ngunit nagmakaawa siya na maging mabait ito. Handa nang lumaban si Ernest, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali, kaya tinanong niya si Yore kung ano ang mga utos nito. Sinabi niya na ang pagprotekta kay Lucky ang kanilang layunin, kaya si Ernest ang mamamahala sa pagkuha ng agro ng halimaw. Nang makarating si Lucky sa ligtas na lugar, nasa kay Alex na ang pagpaslang sa boss. Hindi nagtagal ay sinenyasan ni Katja ang iba na narating na nila ang mataas na lugar, kaya nagsimula na ang tunay na labanan. Nagbigay si Yore ng maraming boost kay Ernest, kabilang ang lakas, tibay, at bilis. Mayroon ding 6 na iba pa, kaya tumakbo si Ernest patungo sa boss.
Isang mabilis na pag-iwas ang nagbigay daan kay Ernest na maisara ang pagitan nila, at itinutok niya ang kanyang sibat sa mukha nito. Gayunpaman, lalo lamang itong ikinagalit ng floor boss, at itinapon nito si Ernest sa lupa. Nagmadali si Yura upang iligtas siya mula sa pagkadurog, at sinabi niyang umaasa siya kay Alex. Ngayon, sa malapit, napansin ni Lucky na may isang tao sa kanilang grupo na hindi niya kilala. Ang kanilang grupo ay tinatawag na Lasting Period, at kilala sila sa akademya. Kaya't naisip ni Lucky kung sa wakas ay nakabalik na sa kanila ang kanilang pang-apat na miyembro. Samantala, mahusay na naglalabas ng mga spell si Alex sa paligid ng halimaw. Hanga si Lucky dahil ang kakayahang maglagay ng 3 spell ng sabay-sabay ay ginagawang isang mahusay na salamangkero, ngunit ang paglalagay ng 5 ay ginagawang isang henyo. Hindi makapaniwala si Lucky sa kanyang nakikita, ngunit isiniwalat ni Katya na si Alex ay talagang kayang maglagay ng higit pa sa 5 spell ng sabay-sabay. Patuloy na bumubuo si Alex ng mga spell na parang nagsasagawa siya ng isang magandang Symphony of Destruction, at hindi mabilang ni Lucky kung ilang spell na ang kanyang nagawa. Mayroong hindi bababa sa 20, ngunit hindi maintindihan ni Lucky kung paano ito naging posible. Hindi pa rin tapos si Ernest dahil kinundena niya ang halimaw dahil sa pagmamaliit sa kanya. Inalis niya ang atensyon ng halimaw sa paghabol kay Alex, at sinabihan niya itong magsisi sa patuloy na pagdududa sa kanya. Sinabi ni Ernest na magagawa nito ito sa kabilang buhay, at nakarating siya sa ligtas na lugar. Sakto ang tiyempo dahil handa na si Alex, at sa wakas ay pinakawalan niya ang buong puot ng lahat ng kanyang mga spell na may kulog. Tinawag niya itong Thunderbolt Acceleration, at nalaglag ang panga ni Lucky sa pagkamangha habang pinapanood niya ang halimaw na nilalamon ng atake ni Alex. Lubos na tinakpen ng spell ang halimaw, at ipinahayag ni Alex na oras na para sa kanyang katapusan. Sa sandaling iyon, nagulat si Alex nang ipakita ng halimaw kung ano ang isang tunay na level boss habang nagawa nitong maiwasan ang huling atake ni Alex. Naghanda ito ng isang nakakatakot na counter-attack, kaya't agarang sinabihan ni Ernest si Katya na ipabagsak ito. Hindi na niya kailangan pang sabihin sa kanya ni Katya dahil nagpapadala na siya ng kanyang arrow rain attack. Naglunsad ito ng libu-libong palaso patungo mismo sa halimaw, at gumamit si Yura ng bind spell para tuluyang malok ang halimaw. Sinabi ni Ernest dito na wala ng paraan para tumakbo ngayon, at sumama siya sa pag-atake sa pamamagitan ng paghampas dito gamit ang kanyang sibat. Tinapos ito ni Alex gamit ang kanyang 4-direction seal, ngunit ayaw sumuko ng halimaw. Nalabanan ng makapangyarihang halimaw ang lahat ng kanilang ibinato dito, at muli nitong inihanda ang pag-atake nito. Inamin ni Alex na medyo kalmado ang halimaw kung isasaalang-alang ang sitwasyon nito, ngunit ipinaliwanag na ang pag-ataking inihahanda nito ang pinakamasamang bagay na magagamit nito laban sa kanya. Ito ay dahil tinuruan siya ni Elias ng isang napaka-espesyal na spell ilang taon na ang nakalilipas. 2 tao lamang sa kasaysayan ng akademya ang maaaring gumamit nito, at isa sa kanila ay si Elias, ang henyo na lumikha nito, ang isa pang tao ay si Alex. Sa wakas ay pinakawalan ng halimaw ang pag-atake, ngunit ginamit ni Alex ang napakabihirang spell na tinatawag na Reflect. Ipinapadala nito ang sinag ng halimaw pabalik dito, at ito ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nagliwanag sa kalangitan at nagtulak sa lahat pabalik. Ipinakita ng halimaw na ang mga level boss sa ganitong kalalim na bahagi ng isang piitan ay mga nakakatakot at malalakas na nilalang dahil ayaw pa rin itong bumaba. Kahit na nasugatan na ito, naghahanda pa rin itong umatake muli. Ngunit sinabi ni Alex na hindi pa rin siya tapos. Sa pagkakataong ito, gagawin niyang abo ang lahat ng bahagi ng halimaw. Kaya pinakawalan niya ang kanyang Hellish spell mula sa mga magic circle na inilagay niya kanina. Ito ang isa sa kanyang pinakamabangis na pag-atake na nakita natin habang nilalamon nito ang halimaw. Gumawa ito ng huling pagtatangka upang durugon si Alex, ngunit isiniwalat ni Alex na mayroon itong isa pang mabangis na halimaw na haharapin. Ang tinutukoy niya ay si Ernest, na naglunsad na sa langit. Inutusan ni Ernest ang kanyang sibat na tumagos at umatake, at ang kanyang pag-atake ay pumutol sa mukha ng halimaw sa 2. Ipinagdiwang ni Yura ang kanilang tagumpay, ngunit hindi pumayag si Ernest na tawagin siyang mabangis na halimaw. Isa lamang itong palakaibigang biro, dahil ipinaliwanag ni Alex na ito ang kanyang paraan ng pagsuporta kay Ernest.
Sumama sa kanila ang mga babae, at binigyan ni Katya ng healing potion si Ernest, na tinatawag niyang Mr. Fourth Place. Nagtawanan ang lahat dahil sa kanyang ginawa, at dumating si Lucky upang batiin ang maalamat na lasting period party. Marami siyang alam tungkol sa kanila, kaya syempre alam niya kung sino si Alex at kung paano siya isang court magician. Siya ang maalamat na estudyante na tumalo sa isang Hydra, ngunit may mga nagsasabi na hindi ito totoo. Naniniwala si Lucky, at tagahanga niya si Alex. Ipinaliwanag ni Alex na hindi na siya isang court magician. Kaya sinabi ni Lucky na talagang walang muwang ang Guldana Royal Court dahil pinayagan siyang umalis. Nangako si Lucky na gagantihan sila sa kanilang tulong, ngunit gusto lang ni Yura na maging mas maingat siya mula ngayon. Tinanong ni Lucky kung maaari siyang makakuha ng mas maraming healing potion dahil ibinigay niya ang lahat ng kanya sa ibang mga tao sa kanyang grupo. Sa katunayan, malamang na ginagamit nila ang mga ito ngayon habang nilalabanan nila ang mas matigas na floor boss. Siyempre, ikinagulat ito ng ating mga bayani dahil inakala nilang natalo lang nila ang floor boss. Ipinaliwanag ni Lucky na ang halimaw na natalo lang nila ay tiyak na isang floor boss, ngunit may isa pa. Ang trabaho ni Lucky ay akayin palayo ang may mas mababang IQ. Sinabi ni Katya na magaling lang si Lucky sa pagguhit ng agro, pero gusto niya ang tinutokso. Sinubukan niya itong lapitan, pero binato siya ni Ernest gamit ang ilang healing potion. Pabiro na nagpasalamat si Lucky kay Ernest sa pagtulong sa kanya na gumaling, kaya nagsimula silang magtalo. Ipinaliwanag ni Yura na lagi silang ganito, pero ayaw ni Katya na sayangin nila ang oras. Bumalik si Lucky sa pag-uusap at ipinaliwanag na ang tunay na boss ay undead tulad ng una. Isa itong kabalyero na nakasuot ng itim na baluti mula ulo hanggang paa, at maaaring wala ni isang bagay sa loob. Hindi ito kalansay, at ang buong plato ng baluti ay malamang na ang mismong halimaw. Ang mga pisikal na pag-atake ay hindi makakagawa ng higit pa kaysa sa pagpigil dito, kaya may espesyal na regalo si Lucky para kay Alex. Nakikita ni Lucky na mahusay humawak ng armas si Alex dahil gusto niyang lumapit sa kanyang kalaban tulad ng isang frontline fighter. Sinabi niya na si Alex ay nakakagulat na mahusay sa pagpapaisip sa kalaban na siya ang pinakamalaking banta, ngunit siya rin ang pinakamadaling talunin. Humanga si Alex na natutunan ni Lucky ang ganito karami tungkol sa kanya sa isang laban lamang, at sinabi niya kay Lucky na mayroon itong matalas na mata. Itinuro ni Lucky na isa siyang support mage, kaya ang pagbabasa ng larangan ng digmaan ay isang malaking bahagi ng kanyang trabaho. Tungkol naman sa regalo, ito ay isang artifact, at ipinaliwanag niya na hindi nila makakalaban ang mga boss sa mas malalalim na palapag nang wala ito. Ang artifact ay nagbago sa tunay nitong anyo, at isiniwalat ni Lucky na ang pangalan nito ay Sword. Ito ay kay Alex na ngayon, at ipinaliwanag ni Lucky na ang Sword ay nangangahulugang ang tagapaghati ng langit at lupa. Ang pagbibigay ng isang napakalakas na regalo kay Alex ay nagdulot ng pagdududa kay Ernest, kaya ipinapalagay niya na may kapalit na dapat bayaran. Isiniwalat ni Yura na nalaman na niya ang ginagawa nito. Sa hindi malamang dahilan, sinusubukan ni Lucky na gawing isang tunay na frontline fighter si Alex. Humanga si Lucky sa mahusay na kasanayan sa pagtukoy ni Yura, at ipinahayag niya na mas gugustuhin niya kung hindi gagamit si Alex ng anumang mahika. Kung hindi niya ito gagamitin, maaari niyang panatilihin ang sandata. Nalito si Katya, kaya ipinaalala niya sa kanya na lalaban sila sa isang undead boss na walang katawan, at walang epekto ang mga pisikal na pag-atake dito. Ang mahika lamang ang makakatalo dito, kaya ipinapalagay niya na si Lucky ay isang walang muwang lamang dahil ayaw niyang gumamit si Alex ng mahika. Ipinaliwanag ng tusong Lucky na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Mahilig siya sa mga bagay tulad ng kasinungalingan, panlilinlang, at pang-iistorbo, at ang mga hindi makataong taktika ang ginagawa niya. Ang lalaking ito ay nagsasalita sa mga bagtong dahil hindi pa siya handang ibunyag ang kanyang tunay na plano. Sinabi niya na dapat mong lokohin ang iyong mga kakampi bago lokohin ang kalaban. Mayroon siyang plano, at ito ay isang paraan para magamit nila ang isang sorpresa na pag-atake sa harap mismo ng mukha ng kanilang kalaban. Sa maharlikang piitan, nakita natin na tumatakbo ang prinsipe para sa kanyang buhay. Sinisi niya si Lenny sa hindi paggamit ng mahika para sa depensa, at nabigo siya nang subukan niya, at ipinaliwanag niya na hindi gumagana ang kanyang mahika.
Nagpasya ang prinsipe na kailangan na lang niyang lumaban sa kanyang sarili, ngunit siya ay nawasak. Umatras sila, at naiisip na lamang ng prinsipe kung gaano kamakailan lamang ang bigat ng kanyang espada sa kanyang mga kamay. Mas mahina rin ang kanyang depensa kaysa dati, at napagtanto ng prinsipe na ang lahat ng kahinaang ito ay nagsimula pagkatapos niyang tanggalin si Alex. Sa halip na mapagtanto na si Alex ang nagpapalakas sa kanya, inakusahan ng prinsipe si Alex ng paglalagay ng sumpa sa kanya upang makaganti. Isang salamangkero na nagngangalang Vugon ang sumubok sa prinsipe at isiniwalat na hindi siya isinumpa. Tumanggi ang prinsipe na maniwala dito at sinabing dapat itong maging isang sumpa dahil hindi niya ito nagawang malampasan ang level 30 sa piitan. Ipinaliwanag ni Vugon na ang floor 30 ay kakaiba dahil hindi gumagana ang mahika doon, at malamang na nadama ng prinsipe na mas mahina dahil hindi gumagana ang support magic na nakasanayan niya. Lalong nagalit ang prinsipe dahil iniisip niyang sayang lang ang support magic at ginagamit lamang ng mga mahihina. Itinuro ni Vugon na dapat sana ay binalaan sila ni Alex tungkol sa floor 30 dahil bahagi siya ng maalamat na grupo na nakarating hanggang floor 68. Tinawag ng prinsipe ang kwentong iyon na isang mito at idineklara na pagbabayaran niya si Alex sa pagsusumpa sa kanya. Natuwa ang prinsipe nang marinig niya na gusto siyang makausap ng hari dahil inaakala niyang may kinalaman ito sa parusa kay Alex. Gayunpaman, hindi ito ang kaso, dahil gusto ng hari na pag-usapan ang isang lalaking nagngangalang Elias. Ipinaliwanag niya na si Elias ay isang ganap na talunan dahil nang ahas siyang sabihin sa hari na kailangan niyang baguhin ang paraan ng pagtrato sa mga court magician. Nagbabala siya na may mangyayaring kakilakilabot sa Galdana kung magpapatuloy ang pagmamaltrato, ngunit sa halip ay pinalayas siya ng hari dahil dito. Parehong sumasang-ayon ang prinsipe at ang hari na karapat dapat siyang ipatapon dahil walang sino man ang may karapatang makipag-usap sa maharlika sa ganitong paraan. Sa kasamaang palad, isiniwalat ng hari na may higit pa sa kwento. Matapos tanggalan si Elias ng kanyang posisyon at titulo, nag-aral siya sa mahiwagang akademya bilang isang karaniwang tao. Nagawa ni Elias na patahimikin ang kanyang mga kritiko gamit ang kanyang napakalawak na kasanayan. Sa ilalim ng isang bagong pangalan, nakabalik si Elias sa hari bilang isang court magician, ngunit patuloy lamang siyang nagbabala tungkol sa parehong bagay. Pinagtawanan ng hari ang talunan na Elias dahil sa kanyang pagsisikap, at ipinahayag niya na walang sino man ang makapagsasabi sa kanya kung paano pamunuan ang kanyang bansa. Sa pagbabalik tanaw, ipinapakita ni Elias na sinusubukan niyang sabihin sa hari na ang mga karaniwang tao ay hindi walang silbi. Alam niya ito mismo dahil ang kanyang buhay ay nailigtas ng isa. Iniisip pa rin siya ng hari bilang isang talunan kahit na nawala na siya ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit sa hindi malamang dahilan, iniisip niya ang mga salita ni Elias nitong mga nakaraang araw. Nagtataka ang hari kung bakit alam ng prinsipe kung bakit niya siya ipinadala sa piitan. Kaya sumagot ang prinsipe na ito ay dahil gusto niyang makamit nito ang karangalan ng pagbasag sa record sa palapag. Gayunpaman, mali ito, dahil inihayag ng hari na ito ay isang pagsubok upang makita kung kailangan niyang baguhin ang paraan ng paggana ng mga bagay-bagay sa kaharian. Tulad ng sinabi ni Elias, bumagsak ang prinsipe sa pagsusulit. Kaya't nagpasya ang hari na panahon na para baguhin ang paraan ng pamamahala niya sa kaharian. Mula ngayon, ang mga mahuhusay na tao ay pahahalagahan anuman ang kanilang katayuan, at kasama na riyan ang mga karaniwang tao. Hindi na nila pipiliin ang mga karaniwang tao, at ginamit ng hari si Alex bilang perpektong halimbawa ng isang mahuhusay na salamangkero. Natakot ang prinsipe dahil hindi niya inakala na darating ang araw na ito, at hindi niya maisip ang isang mundo kung saan kakailanganin nilang umasa sa tulong ng mga karaniwang tao. Itinuro ng prinsipe na ang hari ang nagturo sa kanya na mag-isip ng ganito. Ngunit ipinaliwanag ng hari na nagpasya na siyang sundin ang mga babala ni Elias. Tumanggi pa rin ang prinsipe na tanggapin ito at ginamit ang kanyang sarili bilang isang halimbawa kung paano nakakapinsala ang mga karaniwang tao. Nakipagtulungan siya sa isang karaniwang tao, at nagresulta lamang ito sa pagsumpa sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, alam ng hari ang katotohanan. Lumalabas na may isang taong nakapagpabatid sa kanya ng mensaheng sinusubukang iparating ni Alex sa hari. Isa itong napakadetalyadong gabay kung paano makalalampas sa ika-30 palapag ng piitan. Nakasulat sa mensahe ang mga katangian ng mga halimaw doon,
ang lupain, mga kinakailangang bagay, at maging ang lahat ng kasanayang kailangan matutunan upang maklir ang palapag. Naglalaman ito ng halos lahat, at itinuro ng hari na tanging ang isang taong nakapag-clear na ng palapag ng maraming beses ang makakasulat ng ganito kadetalyadong bagay. Nagsimulang mabaliw ang prinsipe matapos marinig ang tungkol dito, kaya't humingi siya ng paumanhin. Nabaliw ang kanyang isipan, at naisip niya na hindi naman talaga walang silbi si Alex at sa halip ay siya ang walang silbi. Ipinapalagay ng prinsipe na napakawalang silbi niya kaya hindi man lang ibinigay ni Alex ang gabay at sa halip ay dinala niya ito diretso sa hari. Lalong kinamuhian niya si Alex dahil iniisip niya ngayon na ginugulo lang ni Alex ang kanyang ulo. Umabot na sa sukdulan ang kanyang puot, kaya sinabi niya kay Vugon na kailangan niya ang tulong nito sa isang bagay. Bumalik kay Alex, inulit ni Lucky na ayaw niyang gumamit si Alex ng mahika laban sa susunod na boss. Itinuro ni Ernest na hindi basta-basta sila kayang kontrolin ni Lucky, kaya sa wakas ay isiniwalat ni Lucky ang kanyang plano. Gusto niyang linlanggan nila ang halimaw na isipin na si Alex ay isang frontline fighter. Kapag nabawasan na nito ang bantay, saka na magagamit ni Alex ang kanyang mahika. Kailangan nilang gawin ito dahil ang susunod na boss ay napakatalino, at isa rin itong master ng blade. Pumayag si Alex na hintayin ang senyales ni Lucky bago gumamit ng mahika. Kaya ibinaling ni Lucky ang kanyang atensyon kay Katja. Kailangan niya ang tulong nito sa spell, ngunit kinasusuklaman ni Katja ang lalaking ito. Gayunpaman, wala silang pagpipilian, dahil napakalaki ng palapag na ito ng piitan. Kailangan nilang mag-teleport sa susunod na lokasyon, ngunit nangangailangan ito ng maraming kapangyarihan ng mahika. Nagulat ang iba dahil ang teleportation ay isang napakasikretong mahika na tanging ang mga pambansang pamahalaan lamang ang nakakaalam kung paano gamitin. Isiniwalat ni Lucky na nagnakaw siya ng impormasyon para matutunan niya kung paano ito gamitin, ngunit tiniyak niya sa lahat na ilegal lamang ito kung mahuhuli siya. Sinabi niya na magkakasama silang lahat dito, ngunit plano lang ni Alex na aipin ang lahat sa kakilakilabot na Lucky kung sakaling mapasama sila sa gulo. Habang inihahanda nila ang spell, napaisip si Alex kung mapagkakatiwalaan ba nila si Lucky. Hindi sigurado si Yuri kung mapagkakatiwalaan ba nila siya, ngunit alam niyang maaasahan nila siya. Nalito si Alex dahil dito, kaya ipinaliwanag niya na ilang taon na ang nakalilipas, pinangunahan ni Lucky ang isang grupo sa isang lubhang mapanganib na misyon, at bumalik sila nang walang kahit isang nasawi dahil sa kanya. Natuwa si Alex na marinig ito, kaya nagpasya siyang makipaglaban kay Ernest upang magsanay sa kanyang swordsmanship bago ang malaking labanan. Nagbiro ang dalawang lalaki kung sino ang mananalo, at namangha si Lucky nang makita kung gaano sila kalapit. Ipinaliwanag ni Katja na ito ay dahil matagal nang magkakilala ang kanilang grupo. Ipinapalagay niya na pareho ito sa grupo ng Rekroma na kinabibilangan ni Lucky dahil isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan, sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang dungeon boss ng mag-isa. Nag-alok si Lucky na turuan si Katja ng mas maraming bagay matapos makita kung gaano siya kagaling sa teleportation spell, ngunit pinatahimik lang siya nito. Magsisimula ang labanan sa sandaling mag-teleport sila, kaya nagbigay si Yuri ng ilang tulong sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Pinag-uusapan ng grupo kung paano walang katulad ang pakiramdam na mararamdaman mo bago ang isang laban sa boss. Hindi maiwasan ni Lucky na humanga kung paano ito ang perpektong grupo, ngunit tinukso niya si Ernest dahil siya lang ang hindi henyo. Matapos ang ilang magaan na barwan, nag-teleport ang grupo patungo sa lokasyon kung saan nila agad na nakasalubong ang boss. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, ipinakita na nabigo ang grupo ng Rekroma na talunin ang boss, at napagtanto nila na halos imposibleng makatakas dito. Hiniling nila na sana ay nakatakas sila noong nagkaroon sila ng pagkakataon, ngunit napagpasyahan nilang si Crystal lamang ang makakatakas. Sinabihan siyang humingi ng tulong kay Leon at inutusan na humingi ng tulong sa isang A-rank mage or mas mataas pa. Matagal na silang nakikipaglaban, ngunit nasa dulo na sila ngayon. Mabuti na lang at sumugod si Ernest para agawin ang aggro mula sa boss. Kinilala ni Ernest kung gaano kalakas ang walang laman na baluti na ito, ngunit ipinahayag niya na mayroon siyang katulong. Sumali si Alex sa labanan, ngunit nagulat siya nang kahit papaano ay naiwasan ang kanyang sorpresang pag-atake. Naglaban ang dalawa laban sa halimaw, at dinala ni Lucky ang kanyang mga kaibigan sa ligtas na lugar.
Malinaw na ang halimaw na ito ay isa talagang walang laman na baluti, ngunit nangangahulugan lamang ito na hindi nila kailangang magpigil. Natutunan ni Ernest ang ilan sa mga pamamaraan ng pakikipaglaban ng halimaw, kaya natuntun niya ito, at sinundan ito ni Alex ng isang malakas na pag-atake. Ang kanyang pag-atake ay natamba ang ulo nito, kaya napaisip si Yura kung talagang nanalo lang sila sa laban. Sa kasamaang palad, hindi ito ang kaso dahil buhay pa ang boss. Mas lalo lamang nakatatakot ang mga bagay-bagay nang may lumabas na kung ano sa halimaw, at napagtanto ng ating mga bayani na ito ay isang bagay na tinatawag na dulahan. Ito ay isang undead na halimaw na parehong isang kabayo at isang tao. Ang napakalakas na halimaw na kanilang natalo kanina ay talagang sinakyan ng kabalyero. Nang sandaling iyon, nawala sa kanilang paningin ang boss, at nagpakita ito mula sa langit na may kasamang atake. Napakalakas na nito ngayon, at natakot si Alex nang mapagtanto niyang nagpipigil ito noon. Gayunpaman, tumanggi si Ernest na balewalain, kaya binigyan siya ni Yuri ng tulong, at ang kanilang pinagsamang pag-atake ay nagpalipad sa halimaw. Gayunpaman, masyadong malakas ang baluti ng halimaw, na ikinagulat ni Alex dahil pareho nila itong inaatake gamit ang mga artifact. Ibinalik ng halimaw ang ulo nito, at nagpakawala ito ng malakas na angle bago muling umatake. Ang kapangyarihan nito ay lalong lumalakas, at kailangang iligtas ni Yuri si Alex mula sa pagkadurog sa pader. Hindi makapaniwala si Alex na kaya pa nga nitong gumamit ng martial arts, at nagpasalamat siya kay Yuri. Kung mas mabagal lang sana siya kahit isang segundo, sigurado si Alex na hindi na siya buhay ngayon. Sinabi ni Lucky na kailangan pa niya ng 3 minuto bago magamit ni Alex ang mahika, ngunit nauubusan na ng mga healing potion si Alex. Wala siyang ibang magawa kundi ang sumali muli sa labanan, para gumaling si Ernest. Ginamit lang ni Ernest ang kanyang huling potion, ngunit mataas pa rin ang kanilang loob habang nagbibiruan sila kung sino ang unang tatalo sa boss. Naging seryoso ang lahat ng ilang sandali, dahil itinuro ni Ernest na hindi na naging siya si Alex simula nang bumalik siya sa grupo. May nangyaring malinaw habang wala si Alex, kaya hiniling ni Ernest na malaman ang katotohanan. Sinabihan lang siya ni Alex na mag-focus sa laban, ngunit ayaw pa rin itong palampasin ni Ernest. Alam niyang may itinatago si Alex, at itinuro niya na hindi siya makakatulong hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Ipinaalala ni Ernest kay Alex na magkatabing naglaban sila sa loob ng 6 na taon, kaya natural lang na gusto niyang tulungan ang kanyang kaibigan. Sumugod muli si Alex sa laban at sa wakas ay isiniwalat ang lahat. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang bayaran ang isang lumang utang sa kanyang tagapagturo sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho sa korte ng hari. Kaya nga siya umalis sa partido noong una pa lang, ngunit wala siyang nagawa. Itinuro ni Ernest na may mabuting intensyon si Alex, at tiniis niya ito sa loob ng 4 na taon. Tiniis niya ang maraming paghihirap dahil sa lahat ng diskriminasyon, at hindi siya sumuko. Sinabi ni Ernest na sa kanyang paningin ay kagalang-galang iyon, at ang kanyang mga salita ay nagdulot kay Alex ng maraming ginhawa. Tumulo ang luha ni Alex nang salakayin siya ng halimaw, ngunit sa kabutihang palad ay isiniwalat ni Lucky na tapos na ang 3 minuto. Natuwa siya nang malaman niyang nagawa niyang linlanggan ang makapangyarihang halimaw, ngunit lahat ay natakot nang saksakin siya ng amo sa katawan. Gayunpaman, tumatawa pa rin si Lucky na parang baliw, dahil isa lamang itong ilusyon. Lahat ng ito ay para akitin ang halimaw sa kanyang bitag, ngunit hindi sila makapaniwala dahil sinabi ni Lucky sa lahat na wala na siyang mana. Ipinaalala sa kanila ni Lucky na dapat nilang linlanggan ang kanilang mga kakampi bago nila malinlang ang kanilang mga kaaway, at ito ang ibig niyang sabihin. Masyadong mabilis ang kilos ng halimaw para kay Lucky, kaya naglagay siya ng mga patibong kahit saan para pabagalin ito. Si Ernest ay sumugod para pahirapan si Lucky dahil sa panlilinlang sa kanila, ngunit plinano rin ito ni Lucky. Sa tulong ni Katja, naglagay siya ng bitag para sa teleportasyon sa daanan ni Ernest papunta sa kanya para si Ernest ay ma-teleport papunta sa halimaw. Dahil sa kanyang pag-atake, lumipad ang halimaw, at hinangaan ni Lucky kung paano nagawa ni Katja na gawing bitag ang teleportasyon sa maikling panahon. Ang babae mula sa grupo ni Lucky na nagngangalang Mariel ay muling sumali sa laban na may malakas na hampas. Naiwasan ito ng halimaw, ngunit itinuro ni Mariel na lagi nitong gustong umiwas sa kaliwa.
Si Lucky ang nakapansin nito, kaya naglagay sila ng mas malaking patibong para sa halimaw. Gayunpaman, sawa na ang makapangyarihang halimaw, kaya dumiretso ito kay Lucky. Walang takot si Lucky habang sinasabihan niya ang iba na bumalik, ngunit ipinakita ng halimaw na ito na isa talaga itong henyo dahil nahanap nito ang tunay na Lucky na nagtatago. Gumamit si Lucky ng isang mahiwagang talim upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang Ryuta ay nag-aalala dahil hindi sapat ang lakas ni Lucky upang labanan ang boss. Gayunpaman, nagulat si Ryuta nang ipakita ni Yore na kaya niyang gumamit ng 7 beses na pisikal na enchantment. Ito ay napakabihirang mangyari, at ginamit niya ito kay Lucky, ngunit natatakot si Ryuta na hindi ito sapat. Gayunpaman, may isa pang trick si Lucky, dahil mayroon siyang isa pang patibong na inihanda, ngunit sa pagkakataong ito ay kay Yora. Isa itong 3-point steal, ngunit napakahirap itong i-activate, na nagpaisip kay Ryuta kung sino ang babaeng ito. Sa kasamaang palad, nagawa pa rin ng halimaw na ibagsak si Lucky mula sa tulay, ngunit sinabi lang ni Lucky kay Alex na sa wakas ay naihanda na ang entablado. Ito ang eksaktong sandali na kanilang hinihintay, kaya sinabihan niya si Alex na kunin ang lahat ng kaluwalhatian para sa kanyang sarili. At tumugon si Alex sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na iwanan na ang natitira sa kanya.